Are you also are you also involved in matters regarding the case with the ICC, the International Criminal Court, and in helping helping gather the witnesses for the ICC case? Siguro, nagsimula naman yun 2016 pa, no? Yes, Father. Hanggang sa napunta dito, hindi naman pwedeng putulin yung bituka. Magkadugtong pa rin yung ating bituka, no? So, yeah, involved tayo. Father, napakiksino ang sagot mo. Wala naman tayo sa confessional, Father. But Father, what can you tell? Kasi there's a lot of talk right now, especially with the statements from Boying Remulla, and just today, si Secretary Bersamin, si Executive Secretary Bersamin. Ang sabi ni Bersamin, Father, in case you haven't seen it yet, itong sabi ni Secretary Bersamin, no, if the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request. How does that strike you? Salamat, saludo. Masaya ako dyan. Masaya ako dyan sa mga ganyang movement. Medyo huli, pero tamang pagkilos yan. At ako, natutuwa ako dyan. Pwedeng, ang balita kasi, softer stance. Para sa akin, pagbukas ang pinto, bukas na yan. Pagbukas ang bintana, bukas na yan. Di ba? Ibig sabihin, hindi nakakandado. Ibig sabihin, pwede na pumasok. At tunayan, sabi nga ni Secretary, talaga namang merong labas-pasok ng mga personnel at mga kakampi ng ICC na labas-pasok din sa Pilipinas. Gayun din naman, meron din naman tayong mga Pilipino na lumalabas, nakakarating sa ICC. Sa internet ngayon, mahirap na yung sabihin saradong-sarado. Merong Zoom, merong mga lobby sa United Nations. Merong mga corridor sa The Hague. Kapasok naman ang mga Pilipino na merong gustong sabihin. Merong email, merong Zoom, may Signal, merong Proton Mail. So, hindi po pwedeng sabihin na walang connection. So, welcome na welcome yan. Katunayan, gusto kong sabihin na wag lang DOJ. Dapat yung Commission on Human Rights magdeklara na din na, hey, tulong din kami dyan. O yung Ombudsman, hey, tulong din kami dyan. Di ba? Nananawagan din ako na yung ibang mga ahensya ng gobyerno, pagka ganyan, nagsalita na yung sa DOJ, Secretary, at hindi naman yan magsasalita ng ganyan kung walang basbas galing sa Malacanang, ay di yung ibang mga ahensya ng gobyerno tumulong na rin. Ay, Father, si Bersamin, Father, Executive Secretary. Si Remulla din. Biro mo, Executive Secretary. Hindi naman magsasalita yan ng walang basbas galing sa boss niya. Di ba? So pagka ganyan, signal na rin yan sa ibang mga ahensya ng gobyerno, tulong na rin sila. Father, na-intrigue ako sa pangalan ng No Peace Without Justice. Kasi itong mga nakaraang linggo, marami kaming narinig ng mga statement. Peace and unity, let's move on. Ano po yung masasabi niyo doon, yung mga ganong statement? Mostly, of course, coming from politicians. Well, nabanggit mo yung No Peace Without Justice. Hindi yan, pasikreto lang yung pagtulong, pero mula noong 2016, tumutulong na yung No Peace Without Justice. Lalo na panahon ni Chito Gascon, no? Na tumutulong yan para i-connecta, makarating yung ating mga information sa International Criminal Court. Ngayon, hindi siguro alam ng mga tao na yung No Peace Without Justice, kasi celebrate lang namin ng 30 years na anniversary, tumulong, naging secretariat ang No Peace Without Justice sa pag-create ng
International Criminal Court. Alam niyo yung ICC, di ba? Produkto yan ng Rome Statute. Dito yan pinanganak sa Roma. Siyempre maraming precursor. Pero nagsekretariat dyan ang No Peace Without Justice. Ngayon, nung isang taon, nung nagkaroon ng reorganization, naboto naman ako na isa sa 5 na members ng Board of Directors. So, palagi ko dapat kilalanin na mayroong ganyang mga kumikilos. Yung Stop the Drug War na based naman sa New York, tumutulong din yan. Kahit na yung head nila ay hindi pa nakakarating sa Pilipinas. Ngayon, kung prinsipyo dito, no peace without justice, pwede mo i-extend. No unity without justice. Di ba? Hindi po pwedeng basta magkasundo lang ng walang paghingi ng patawad, walang pagsisisi, walang pag-amin na meron din akong dugo sa kamay. At siguro mamaya, i-extend ko pa yan sa mga pamilya. So, hindi po pwede na basta unity lang. Hindi pa pwede na peace na without justice. Importante na merong katarungan. Sabi nga nila, labi noon, walang kapayapaan, wala rin pananagutan. So, kailangan managot din tayo. Ayusin na natin yung bansa natin. Huwag na tayong basta may tarpaulin lang dyan ng unity. Ayusin na natin talaga yung hindi yung mga slogan lang o memes lang. Parang awa na natin. Ayusin na natin itong bansa natin. Di ba, Ed? Ami? Ronald? On another note, Father, yung institutional church ba ay active din as an institution dyan sa usapin ng peace with justice, unity with justice, specifically dito sa usapin ng ICC at saka crimes against humanity? Meron bang malinaw na position dyan yung institutional church at kumbaga ay bendisyon sa mga katulad nyo? Maraming laman yung tanong mo. Yung una, pag sinabing institutional church, kasama na ako dyan, pare, bispo, mga ganyan. Hindi laging solid yan. Hindi laging solid. Katulad din sa pamilya, meron din pagkakaiba-iba rin ng readiness to take a stand. Kasi hindi lahat ito yung iniisip. Yung iba ang iniisip, mga binyag, yung formation, catechesis, tamang doktrina, maraming pinag-uusapan . So hindi lahat nakatutok dito katulad ni Ronald. No? Si Ronald, dito na yung buhay mo. Hindi naman lahat kami ganyan . Yung iba nagtuturo, iba nagka-catechista, yung iba nasa retreat. Hindi lahat nakatutok na nasusundan lahat ng mga balita. Kaya mahalaga, Ronald, na nagkukwento ka rin sa kanila. Di ba? So para we're on the same page. Ngayon, dahil hindi lahat handa, hindi lahat may alam ng mga detalye, yung iba siyempre mas maingat. Lalo na kapag kolektibo na. Dahil si Marcos nasa Ilocos, siyempre iba yung positioning ng kung sino man yung makaparian doon. Yung mga nasa Davao mismo, hindi rin ganun kadaling magsalita. Yung iba, mga kaibigan, natulungan, yung mga proyekto para sa mahirap, nag-donate yung ibang mga politician. Kaya yung iba sa amin, na hindi rin gaanong madali na magsalita. So, sa madaling sabi, walang official na solid na position. Pwedeng plus minus yun. Meron namang mga grupo na palaging solid. Ang problema, depende kung saan tungo yung solid, di ba? Mas mabuti na rin yung merong internal discernment. So hindi ko inaasahan na lahat ng pare, lahat ng madre, lahat ng obispo, isa lang ang tono. Pero sana merong minimum. Dahil nag-aaral naman kami ng moral theology, ethics. Sana naman, huwag papalakpakan, huwag susuportan, huwag babasbasan yung mga may dugo sa kamay. Sana. Yung mga magnanakaw, hindi pwedeng hingan lang natin ng balato. Kasi Father, yung advocacy nyo, kailangan ng justice, di ba?
considering the state of the legal system in the Philippines, you think that is possible? Attainable ba yung justice? Kasi natatandaan ko, hindi lang sa drug war, even after the fall of the elder Ferdinand Marcos, yan din yung battle cry ni Corazon Aquino eh. Sabi niya, no reconciliation without justice. Pero ano nangyari? Nakita naman natin kung ano nangyari. Kaya nga. So, tingin ko, proseso pa rin yan. Sa nakita ko, meron namang pag-asa. Sa akin lang, bukod doon sa mga nandiyan na mga justices, malaki ang trabaho natin na maghanap ng mga matitino na abogado na pwedeng maging justices. Nakita ko yan nung meron kasi kaming anti-corruption movement sa mga Jesuit. So, siyempre una, hanapin mo yung mga corrupt, tapos tatanggalin mo. Hihilahin mo. So, minsan may dala akong folder, sasabihin ko, ito yung mga alam ko, kausap ko yung bagman. So, may mga natanggal. Pero, ang tanong, sino ipapalit? Nakita ko, malaking trabaho din pala maghanap ng mga matitino. Tapos, i-encourage sila na umupo, huwag matakot. Malaking trabaho pala yun. Ngayon, kung palagi lang tayong umaasa sa mga nandiyan dyan, tapos magagalit tayo, wala justice, hindi naman tayo naghahanap ng mga matitino na mga pwedeng judges, kulang yung ating trabaho. So, on the one hand, we need to challenge the corrupt. On the other hand naman, we need to look for and recruit and encourage and empower good people. Importante. Kaya alam ko minsan, mas malakas yung atake natin sa masama kaysa yung pagsuporta natin sa mabubuti. Kaya alam mo, matino ako. Parang hindi ko napapansin. Mas napapansin pa yung mga salbahe. Inaatake natin. So, meron tinuturo si Pope Francis na sabi, sa kabila ng ganitong klaseng politika, importante pa rin na maniwala tayo sa politika. Ang gusto kong sabihin, wag nating sirain yung mga politiko na to the point na sirang-sira na ang politika, kaya yung matitino ayaw nang pumasok sa politika. Importante na suportahan natin yung mga magagaling magsulat, magagaling mag-analyze. Suportahan natin yun. Sa mga kandidato ngayon, merong malakas ang loob kahit na mahina sa boto. Kasi dinadagdagan natin yung kasikatan tuwing inaatake natin yung masama. Okay. Father, if you don't mind, hindi napapansin yung matitino. Given your long history of being very, very active in fighting for justice, and you're being in Europe now, I'm sure a lot of people are asking and wondering if you are in any way in touch with the International Criminal Court at this point in time, given how critical the events are and the timing is. Number one, are you in touch with the ICC? And number two, what can you tell us about developments there that you are free to tell us about? Of course, you have the freedom to decide what is what can be disclosed to the public. Napaka-loaded naman ang tanong mo. Kaya may freedom nga to decide what is disclosable eh. Yung pagdatanong mo, akusasyon eh. Hindi, to be honest, I am in touch with some, initiatives, elements of the ICC. Importante lang naman kasi, ituloy yung mga nasimula na. No? At saka wala nang urungan yun. Wala nang urungan. Tapos nakatulong pa na member ako ng Board of Directors ng No Peace Without Justice. Yan, ang trabaho talaga. Una, na-create yung International Criminal Court. At hanggang ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi yung sa Libya, sa Afghanistan, sa Amazon, trabaho ang No Peace Without Justice konektado sa International Criminal Court. At siguro, ang importante lang din,
na para sa akin yung panawagan na huwag nating kalimutan yung mga naging mahalagang testigo sa pagbubunyag sa dugo sa kamay ng mga namumuno ng nakaraang administrasyon. Ibig sabihin, huwag nating kalimutan ang kwento ni Matubato, ni Las Cañas. Huwag nating kalimutan yan. Huwag nating sayangin yung ginawa nilang pagsasakripisyo. Si Las Cañas, nung nagsalita siya, pwede na sana siya tumahimik kasi retired na siya, may pension na siya. Kung sabihin na magbagong buhay siya, pwede na sana siya magbagong buhay nang tumahimik lang. Pero hindi eh. May galaw ang espiritu, pati espiritu ng mga pinatay nila sa utos nila Duterte na humihingi ng katarungan. Humihingi ng katarungan. Hindi lang mga buhay ang humingi ng katarungan, pati yung mga patay, yung mga espiritu. Ganon din si Matubato. Pwede naman sanang magbagong buhay siya, magtanim-tanim, tahimik ang buhay. O bakit kailangan pang guluhin ang kanyang buhay? At saka ang tagal-tagal. Magmula nung 2014, wala pa yung investigasyon sa Senate. Opo. Siya na yung gumagawa ng paraan. Gusto niya mag-surrender kay Ted Pailon. Sabihin niya, may kasalanan ako, handa akong panagutan. Basta, importante masabi yung totoo. So, yun din yung isang trabaho na pagpapaalala sa mga talks ko, pagpapaalala na ako, personal, naniniwala ako sa sinseridad ng mga testigo. Dahil pwede naman sana silang tumahimik, pero hindi sila tumatahimik. At handa silang panagutan yung kanilang ginawa. Pero dapat buong bansa magkaroon ng pagbabagong loob. Sabi ko ng pambansang pagdagok sa dibdib. Sisisihin natin yung mga nag-utos pamatay, yung mga pumatay. Pero bahagi tayo sa pumalakpak eh. Bahagi tayo sa nag-enjoy na okay lang naman patayin yan. Kasi mga adik yan. Tumahimik yung kanto namin. Kaya okay lang yan kahit anong gawin nila. Lahat tayo dito may dugo sa kamay eh. So, importante na sa akin, isang trabaho ay yung pagpapaalala sa mga tao na huwag natin sayangin ang ginawang pagtitestigo ng mga dating kriminal pero hinipo ng Diyos na nagbagong loob. No? Importante yun. So Ed, okay ba yung mga disclosable na yan, Ed? Nasa tanong mo, Ed? May follow pa ako eh, pero si Ami muna, sige. Okay ba yung disclosable na yan? May follow ang pa tanong ako. ko lang, Father, ay marami tayong napag-uusapan sa mga detalye. Marami tayong napag-uusapan sa advocacies. Pero parang sabi nga ni Ami kanina, kahit anong batikos natin, may pansamantalang resolution, pero eventually bumabalik ulit. So, anong tingin nyo ba may mga mahalagang dapat gawin sa mga balangkas ng ating gobyerno, ng ating lipunan? Sapat na ba na i-implement yung warrant na yan? Sapat na ba na maglabas na statement ang Malacanang, ang CHR? No? Dahil nga, sa pag-usapan natin kanina, ay bumabalik eh. Itong mga problemang ito, itong kahayupan na ito, itong monstrosity na ito. So, ano yung mga dapat tingin nyo from your vantage point na mga mas malalalim na dapat gawin? Siguro, pwedeng laging nakatingin tayo dun sa iba, no? Yung mga kasalanan, yung mga ganyan. Ako, ulitin ko yung panawagan ko, yung pambansang pagdagok sa dibdib. Kasi yung, di ba, yung tagagising, yung manok, sa madaling araw, sa ating gabi, nagbabantay sa dilim, pagka nakakita ng liwanag, anong ginagawa niya? Tumitilao? Hindi agad. Ang ginagawa niya, tumitindig siya. Tapos, bago siya sumigaw, dinadagukan ng dibdib. At saka lang siya titilao. Importante yun. Kasi malaking tukso na sumigaw agad, manisi. Pero, importante na harapin ko rin na ako, meron din akong papel dyan. Importante na dagukan ko muna yung sarili ko, gisingin ko muna yung sarili ko, at saka may karapatan ako magising sa iba. Sinasabi ko to para sa aming mga kaparian. Sanay naman kami na, nakakita na ba kayo ng pari na nangungumpisa?
Hindi pa siguro. Nangumpisa Ako pa din rin. kami. Ibig sabihin, may kasalanan din kami. May kasalanan ang simbahan kapag pinapanatili namin at pinapalakpakan at inihingan pa ng balato yung mga magnanakaw. May kasalanan din kami kapag hindi namin itinuturo yung mga tinatawag na Catholic social teaching na hanggang ngayon pinakatagong lihim ng simbahan pa rin. May kasalanan yung mga katikista kapag hindi sinasabi na may turo ang simbahan tungkol sa dangal ng tao, karapatan ng tao, na may hustisya. May kasalanan ng simbahan. Sa tuwing nagpapatawa lang kami sa misa, na samantalang yung Panginoon ay nakapako sa krus. Nagpapatawa kami, siyempre, importante yon. Pero, hindi na nakakatawa kapag sinusuportahan natin ang mga may dugo sa kamay. Kapag pinapalakpakan natin ang mga magnanakaw at hiningan pa sila ng balato. So, sabi ko nga, bahala na kayo na banatan yung ibang mga ahensya ng gobyerno dyan. Ngayon, panawagan ko, lahat tayo. This is a social problem, moral problem. Katunayan, pati nga yung yung mga nasa Department of Education, the Commission on Higher Education, Surian ng Wikang Pambansa, lahat na yan dapat pumapalag tuwing binabastos yung lingwahe na puro mura. Pag binabastos ang mga kababaihan, pag binabastos yung kultura natin, dapat pumapalag yung mga cultural agencies of the government. So lahat na to. Pero huli kong panawagan ko sa mga kamag-anak ng mga taong may dugo sa kamay. Yung mga nag-uutos pamatay, may mga asawa yan, nagsisimba yan, may mga anak yan, nag-aaral sa mga matitinong eskwelahan katulad sa mga Catholic school. So, panawagan ko sa kabataan, sabi mo, Dan, pinag-uusapan ka doon sa eskwelahan namin. Pwede ba itigil mo na yan? Yung mga asawa, yung mga anak, pati yung mga kabit. Lahat tayo, limits. Wag lang yung, wag lang umasa sa mga NGO, wag lang umasa sa mga aktivista. Ikaw na katabi sa higaan, sikuhin mo naman yung katabi mo na itigil mo na yan. Hindi tama yan. Madadama yung buong pamilya. Sa mga family reunion, wag yung palakpakan lang natin yung mga magdo-donate lang ng mga regalo sa buong family reunion. Wag natin gawing business as usual ang family life. Wag natin gawing business as usual yung school life. Usikin natin yung mga magulang natin. Usikin natin yung mga classmate na yung mga tatay nila, mga nanay nila ay corrupt. Wag natin palakpakan yung mga alumni. Suriin ng mga eskwelahan. Yung Alumni Association Office. Huwag lang yung solicitation lang yung trabaho. Kahit saan galing yung pera. Huwag ganun. So, buong lipunan. Yun yung approach ko. Siguro dahil sa anthropologist, ganun yung approach ko. Father, siguro na-monitor niya yung mga development sa Quad Committee. No? Maraming mga lumabas doon na sa mga testimonies na critical dyan sa ICC case, but malapit na mag-umpisa yung kampanya and yung members ng Quad nagpo-propose sila, some of them, nagpo-propose ng Truth Commission daw on the war on drugs, yung mga EJ case. Ano po yung tingin nyo doon sa suggestion na yan? A Truth Commission. Actually parang nagsimula na yung Quad ko, Truth Commission. Siyempre, yung iba, cynical sa ganyan, wala namang mangyayari. Pero, may nangyari. May mga katulad nila Garma, nila Edilberto, na naguluhan na rin yung kalooban nila. Oo. Siguro, they're trying to save their assets. Pero, importante na merong mga ganyang umaamin at huwag nating sayangin yan. Oo. Ngayon, yung Truth Commission, pag-aralan natin mabuti, maraming ibang mga model ng Truth Commission. At pagka Truth Commission kasi, hindi isa lang may kasalanan dyan. So, kailangan humanda tayo dyan. Noon, meron din proposal Truth Commission tungkol sa nangyari sa martial law, pero hindi natuloy kasi nga, dahil hindi naman yung mga military lang ang may dugo sa kamay.
yung mga ibang rebelde na mga may hawak din ng armas, meron din silang pananagutan. Yung iba hindi handa sa gano'n. Pagka talagang tinulak natin yung Truth Commission, kailangan totohanan. Pagbabago ng panglipunang pagbabago yan. Pagharap sa sarili nating pananagutan. Yung diyan lalabas, sino yung nakipagkutsaba ng mga media people? Lalabas diyan yung mga NGO na meron din corruption sa sarili, sa loob nila. At ang simbahan din. Ang mga eskwelahan na So, pag Truth Commission, hindi isa lang ang truth. Tatama yan sa iba't ibang sulok. At maganda yun, magkabistuhan, mag-aminan. Maganda yun. Pero importante na pag-aralan natin yung gusto, yung proseso niya. Oo. Pero saludo ako dyan. Well, in the meantime, merong ongoing na local investigation, Department of Justice na, for the first time, they are exploring the possibility of indictments for crimes against humanity na base sa sarili nating batas. Meron tayong Republic Act 2009 pa yun, I think. And for the first time, in-explore nila ngayon, which is similar to the ICC investigation actually. Ano po yung tingin nyo dyan sa local? Related dyan doon sa kanina kong tanong na justice ba is obtainable in our country? Related doon sa tanong ni Ami, Father, paano may counting complication yan, possible complication? Dahil pwede kasing sabihin ng mga Duterte na invoking complementarity na tigil na yung ICC dahil meron na kaming kaso rito na crimes against humanity. So yun yung delicate balance. In one sense, positive dahil mismo yung ating Kongreso ang nagsuggest na kasuhan ng mga Duterte ng crimes against humanity. Pero in another sense, parang baka may technical weakness na pwedeng gamitin ng mga Duterte para iwakse o harangan yung ICC international warrant. Ang sagot ko lang dyan, proposal pa lang yan. Kumbaga, kung ako yung ICC, sabihin ko, nagsimula na yung investigation ko Tuloy-tuloy na to Marami na kaming natanggap, tutuloy na rin namin ito. Hanggat hindi lumilitaw na kaya, na sarili nyo pala, kaya na pala. O di okay. Pumapasok lang naman na ICC kapag nakita na wala naman talagang seryosong investigasyon, wala naman talagang seryosong litigation, at wala pa at hindi umaabot sa pinakamataas na taong responsable. So hanggat hindi natin napapatunayan na mas okay yung internal, ay tutuloy ang ICC. Oo. Pero, ang gusto ko rin sabihin, huwag naman nating iasa lang sa tagalabas yung paghanap ng katarungan sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Huwag nating iasa lahat na ICC, yan lang ang pag-asa natin. Hindi naman pwedeng gano'n. Dahil ang ICC mismo, marami rin siya mga problema Kulang din siya ng pondo. Di ba? Tapos napakaraming gulo sa mundo. Nung galing ako dun sa isang conference sa Dahig, sabi ko, hey, malaking issue yung Gaza, malaking issue yung sa Afghanistan. Pero wag niyong maliitin yung issue sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang daming inaasikaso ng ICC sa mundo ngayon. Katunayan, naglabas sila ng warrant of arrest sa Netanyahu at saka leader ng Hamas, kay Putin, tapos yung sa Afghanistan, etc. So, isa lang tayo sa inaasikaso nila at hindi natin pwedeng asahan yung buong paghahanap natin ng katarungan doon lalabas lang. So, kung talagang seryoso yung proposal na internal investigation and litigation, tuloy-tuloy lang. Tapos tingnan natin kung magkakaroon ng complementarity yan. Tuloy lang natin yan. Oo. Huwag natin pigilan. At hindi naman magpapapigil yung ICC hanggat di natin napatunayan na okay naman pala, sapat na pala yung ginagawa natin.